Alright. So, eto na nga mga kaibigan, no? Noong Huwebes, Miyerkules, Martes, nung Martes, mga kaibigan, ay nagkaroon ng pangatlong hearing, di ba, sa Senado tungkol po dito sa PIDEA leak, no? Na sana natin, mga kaibigan, ay naging katatawa dahil tila naging parang comedy bar. Parang naging comedy bar yung yung Senate hearing na yun, no, mga kaibigan. Okay? So, ang nasaksihan natin nung nakaraan, yung huling yung pang-apat na hearing tungkol sa PIDEA leak, mga kaibigan. Ang nakita natin doon ay etong si Morales, no, mga kaibigan, ay talagang hindi na po talaga pinagbigyan ni Senator Jinggoy. Simply Talkis Vlog, shout out. Hindi na pinagbigyan ni Senator Jinggoy, no, mga kaibigan. Talagang inilantad na ni Senator Jinggoy yung kasinungalingan nitong si Morales. And hanggang sa umantong nga po doon sa si Morales ay na-cite in contempt, no, po, ni Senator Jinggoy. Okay. So, bago yon, mga kaibigan, kung matatandaan ninyo, na before na pumunta sa Senado itong si Morales, mga kaibigan, di ba, ay nagkaroon pa ng collaboration si Morales at saka si Maharlika, kasama po si Glenn Chong, di ba, na kung saan ay pinray over pa ni Glenn Chong itong si Morales, pinuri pa ng husto, pagkatapos ay binigyan ng advice, di ba? And one of the advice na talaga ibinigay ni Maharlika at saka ni Glenn Chong dito kay Morales, mga kaibigan, ang sabi nila ay wag kalimutan na kailangan ay mapapayag niya si Senator Bato na mapado si Lam, no, si First Lady Lisa sa susunod na Senate hearing, no? Ayan, nandiyan na sila Mami B, nandiyan na si Lady in Red Fire. Shout out. Kay Loyal Alex, nandiyan na. Yan, mga na-shoutout natin kanina pero ulit-ulitin natin yung pag-shoutout sa kanila. Okay? So, yun nga, di ba? Yun ang bilin ni Maharlika sa ni Glenn Chong, no? Susunod na mga hearing, mga committee hearing ay kinakailangan mapilit niya itong si Senator Bato na maipatawag itong si Lam o si First Lady Lisa Marcos, no, mga kaibigan. Yun ang kanilang gustong palabasin para do sa ika-apat na committee hearing, no, mga kaibigan. Kaya lang lahat yun nabigo. Mga kaibigan. Lalong-lalo na kung mapapansin ninyo yung huling committee hearing na yun, no, mga kaibigan, ay halatang-halata na kahit na nga ay ang punto ng usapan ay doon sa personal data sheet ni personal data, ulitin nga natin yun, personal data sheet, di ba? May ibang sheet naman yung marinig ninyo eh. Yung ikot ng usapan, mga kaibigan, ay tungkol do sa personal data sheet ni Morales, no, mga kaibigan, at lumabas yung kasinungaling. Isipin nyo, di ba, una ay mayroong mga katanungan doon, dalawang katanungan doon ang tinanong ni kung na-miss ba yon? Kumbaga ay nagsinungaling ba doon si Morales? Sabi niya hindi daw. Tapos tinanong yung pirma, sabi niya nung una hindi kanya daw, inamin niya. Pagkatapos nung sabi niya hindi raw kanya. Pagkatapos ay nung pinapirma siya ay iniba niya yung kanyang pirma. Dati raw yun ang ginagamit niya, ngayon iba na raw, di ba? And hanggang sa kumbaga ay napiga siya ng husto ni Senator Jinggoy. And yung pinakahuli ay umamin na rin siya na kanyang pirma yon, no? And nagalit si Senator Jinggoy, ayun, cite in contempt siya, no? And kung mapapansin niyo, mga kaibigan,
ay hindi rin umobra yung pagka-bias, although halatang-halata pa rin na bias talaga itong si Senator Bato, pero hindi umobra at that time, no, mga kaibigan. So, to make the long story short, na-cite in contempt nga itong si Morales. And because of that, mga kaibigan, kung matatandaan ninyo na mayroong tagubilin itong si Maharlika at si Glenn Chong kay Morales, ay kaso na-cite in contempt, galit na galit. 'Di ba? Ang hirap ipasok ng mga pero naipasok din natin. Galit na galit, no? Galit na galit ngayon itong si Maharlika, 'di ba? Kasi as a normal na dapat nating inaasahan na pagkatapos ng committee hearing sa Senado ay nagkakaroon ng collaboration etong si Maharlika at si Morales, no, na para bagang nagre-report si Morales kay Maharlika. Kaso that time, mga kaibigan, wala pong collaboration na naganap. Bakit? Kasi nga nasa kulungan na sa Senado etong si Morales, no, mga kaibigan. Yon, sabi ni Lorena Silverio, bakit daw nagsusorry si Bato sa commander niya na siya ay nabigo sa war tinatahak nila? Sino kaya yon? May idea ba kayo? Mamaya pag-usapan po natin yan. Ano? Pag-usapan natin mamaya. Okay? So yan, mga kaibigan. Walang collaboration na naganap, walang pagre-report na naganap dahil sa yung magre-report kay Maharlika ay na-isa in contempt, nakakulong doon sa kulungan sa Senado, no, kaibigan, ay mag-isa ngayon na nag-live etong si Maharlika, 'di ba, mga kaibigan? And doon sa kanyang live ay hindi na napigilan ni Maharlika yung kanyang naibulalas, yung kanyang galit. Normal naman 'yon, no, mga kaibigan, 'di ba? Normal naman 'yon na talagang kung magbulalas ng kanyang galit itong si Maharlika, mga kaibigan, talagang minsan ay talaga all the way, no, mga kaibigan, walang preno 'yon, 'di ba? So nung mag-live itong si Maharlika, ay galit na galit siya kay Jinggoy, 'di ba? Galit na galit siya kay Jinggoy, mga kaibigan, at kung ano-ano yung mga itinatawag niya kay Jinggoy, 'di ba? So para medyo ika nga ay hindi niya marinig muna pansamantala yung aking boses. Panoorin natin itong video, no, mga kaibigan. So panoorin muna natin itong video. Yan, panoorin natin itong video ni Maharlika, mga kaibigan. Inahin natin yung sabi niya ay binigo, no? Binigo daw siya ni Bato. Asan na yan? Wait lamang po, ha? Diyan na naman tayo eh. Bagal na ng ating bagal na naman ng ating file eh. Hindi, ito muna tungkol kay Jinggoy dahil galit na galit siya kay Jinggoy, no, mga kaibigan. So ito muna ang unahin natin. Yan, unahin natin yung kay Jinggoy. Yun naman, ito malupit dito. Noel Alcao, Noel Lacambra, shout out. Rising Flag TV, shout out. Sana yan. Sige, bulihan tayo. Total yan ang gusto mo eh. Sinong artistang Gerald ang chinutsuk-tsak chenis mo? Ito na, mga kaibigan, ha. Yan. Ito na yun, yung live ni Maharlika, na galit talaga siya, di ba? Galit na galit siya kay Jinggoy. Okay?
na para kay Maharlika, yung ginawa ni Jinggoy ni Senator Jinggoy kay Morales, mga kaibigan, ay isang pambubuli, no? Also, shout out. Okay. And sabi ni Ma'am Rowena, binigo ni Bato si Maharlika, meaning siya ang commander ni Bato. And sa Jenice Asuncion, shout out, bakit hindi kayo tumutok sa hearing ng EJK ni Digong sa Kongreso? Mas importante. At totally nagumpisa yan kahapon, no? Hindi naman sa hindi tayo tumututok doon, nagumpisa yan kahapon. Etong ating ikino-content ngayon, mga kaibigan, ihabol. Kumbaga naka-stack up, no? Naka-stack na content ko ito. Then after here ay hahabulin natin yung hearing tungkol sa EJK na nangyayari sa Congress naman, ano? Yan na i-content din po natin sa susunod, okay? Nag-start na nung Wednesday yung EJK ni Duterte sa Congress, mas importante yun. Alam lahat naman ito importante, no, mga kaibigan. Lahat ito importante. Kaya isa-isahin lang natin. Sabi ko nga, inahabol ko lang yung mga hindi natin content kahapon, no, mga kaibigan. Pero asahan po ninyo magkakasunod diyan, no, Okay? So, tara. Galit si Maharlika kay Jinggoy. And alam niyo, mga kaibigan, no, knowing Maharlika na napakarami at napahusay nito na gumawa ng mga ng iba't ibang mga issue, di ba? Pero nakakagulat itong kanya revelasyon tungkol kay Jinggoy. No, mga kaibigan, knowing naman Senator Jinggoy na even mula nung hindi pa po siya artista, di ba? Ako nasubaybayan ko nung hindi pa siya senator, di ba? Nung siya ay artista pa lamang, no, mga kaibigan, ako nakasusubayan ko yan, 'di ba? Napapanood ko din yung mga pelikula nitong si Senator Jinggoy, mga kaibigan. Pero kahapon ay nung Martes, mga kaibigan, ay nagulat ako. Nagulat ako sa revelasyon nitong si Maharlika, mga kaibigan, no? At ano ba 'yon? Ito, panoorin na natin 'to. Noel Lacambra, DDS Duterte demolition supporter. Maharlika, pasok. Sa akin, sinong artista na Gerald ang chinuchok-chak mo daw, di umano? Bulihan? Sige, bulihan tayo. Total yan ang gusto mo eh. Sinong pansinin niyo si Maharlika, no? Pansinin niyo yung boses ni Maharlika, ibang-iba na no? Kumbaga, bulihan. Sige, bulihan tayo, yan ang gusto mo. Yung bang boses niya na galit na talagang, kumbaga ay sa isang tao, pikon na halos sa boses niya pala, mararamdaman mo na parang gusto niya na umiyak, no? Gusto nang umiyak dito, nagpipigil lang, no? Itong si Maharlika. Tuloy natin. Artistang Gerald ang chinuchok-chak chenis mo. Yun, no? Akala ko nung unang napakinggan ko ito, mga kaibigan, Gerald, kala ko babae, pangalan babae, di ba? Sabi niya, sino daw yung artistang Gerald na chinuchok-chak chenis nitong si Senator Jinggoy, no? Tuloy natin. At sino ang nurse sa Cesar LA Pilar ang dinadalaw mo dito na lalaking chinuchok-chak chenis mo according to your friend from... Yun, doon ako nagulantang, mga kaibigan, no? Na meron din daw as per Maharlika, mga kaibigan, meron din daw dinadalaw itong si Senator Jinggoy sa Amerika na isang nurse na lalaki na chinuchuk-chak chenis daw ni Senator Jinggoy, no, mga kaibigan. Okay, tuloy. San Juan. Binabae ka, Jinggoy, wala kang bayad. Yun. Di ba? Jutang ginenes, mga kaibigan, no? Sabi ni talagang direktahan na sinabi ni Maharlika na itong si Senator Jinggoy, mga kaibigan, no? Dahil sa galit kay Senator Jinggoy na para sa kanya ay binubuli si Morales at pinasight in contempt si Morales, mga kaibigan, tinawag ni Maharlika etong si Senator Jinggoy na binabae. Wow. Di ba? Ano masasabi natin doon? Ang sabi natin doon na, di wow.
Di ba mga kaibigan, na sa habang ng panahon na naging senador at bago pa naging senador ay artista, no, etong si Senator Jinggoy ay ngayon ko lang din nalaman at narinig, no, mula dito kay Maharlika na ito pa lang si Senator Jinggoy, no, as per Maharlika mga kaibigan ay isang binabae. Sabi ni Maharlika, di ba? Pero hindi ako naniniwala doon. No? Hindi ako naniniwala doon mga kaibigan, no. Ang atin dito ay patunayan ni Maharlika, di ba? Kaso knowing Maharlika na talaga naman kita mo nga si di ba, yung mga paratang niya kay First Lady Lisa, yung mga paratang niya kay PBBM, di ba? Na mula nung umpisa hanggang ngayon wala naman siyang wala siyang maipakita, wala siyang mailabas na ebidensya. Eto ngayon, no? Nasa tuwing nagagalit etong si Maharlika, yung tao na kanyang pinagmumulan ng kanyang galit, gumagawa siya ng mga istorya. At ang istorya na ginagawa niya ngayon kay Senator Jinggoy, maliban doon sa pampambuli, ay binabaid daw. O binabaid daw. Di ba? Tuloy natin mga kaibigan. Isa kang binabae. Kaya ka may 2 boylet na bumibisita sa'yo sa Camp Crame. Diba? Ang galing gumawa, no? Mula doon sa isang Gerald na artista, tapos yung nurse na lalaki, pagkatapos ngayon may 2 boylet naman na bumibisita raw kay Jinggoy noong siya ay nakakulong pa sa Krame, di ba? O kumpletong-kumpleto ang detalye ang kanyang ginagawang kwento no mga kaibigan. Para lamang mapatunayan na itong si Senator Jinggoy ay isang binabae. O, di ba? Cheryl Santa Maria, good morning. Jimmy Aborido, good morning. Infinitesimal, good morning. And sabi ni Lorena Silverio, ay ang tingin ko si Maharlika ang ginagamit nila para tirahin ang gobyerno at ang mga taong gusto nila sirain kasi alam nila nasa ibang bansa at mahirap makasuhan pero sana mabigyan ito ng leksyon. Yun nga po yung ating ipapanawagan mamaya no mga kaibigan. Kaya tuloy muna natin to. Pasok! Masama kung binabae ka. Kaya ganyan ka mambuli? Ha? Sino? Bigyan ko ng pangalan. Yung sige, total bulihan ang gusto mo eh. Bulihan mga kaibigan ang gusto niya. Sino tong artista ang pangalan? Gerald. Ewan ko ano apelyido nun. Sino ang Gerald? Bulihan ang gusto mo? I'm not supposed to say this. Hindi mo talaga dapat sinasabi, di ba? Sino ang artista na Gerald ang sinutsuk-tsak mo daw? Di umano. Bulihan? Sige, bulihan tayo. Total yan ang gusto mo eh. Sinong artistang Gerald ang sinutsuk-tsak chenis mo? Yeah. Huwag na natin pahabain pa mga kaibigan na paulit-ulit lang dyan si Maharlika. Di ba sabi, bulihan ng gusto mo, di ba? So ito nga. So ibig sabihin mga kaibigan, no, ay gusto lamang niyang ibuli itong Senator Jinggoy. Pero malupit yung paratang, di ba? Malupit yung paratang. Knowing isang Estrada, mga kaibigan, di ba? May tatak ang pagka yung apelidong Estrada sa larangan ng show business, mga kaibigan, may tatak yan eh, di ba? May tatak yan. Pag sinabi Estrada, may kaakibat na niya, ba? Yung medyo, ika nga ay parang machete ang datingan ng mga Estrada, di ba? Lalo na yung magkapatid, yung mga mula sa mga magulang nila, di ba? Si dating Pangulong Estrada, Joseph Estrada, pagkatapos yung kanyang kapatid na yung namayapan na rin, di ba? May Estrada yan. Di ba? Pagkatapos sasabihin niya pating dito Jinggoy ay binabae daw, bakla. Diba parang parang paniwalaan dahil lang ika nga sabi nga nitong si Maharlika mga kaibigan bulihan lang naman ang gusto niya dahil binuli nga daw binuli ni
Morales, etong si binuli ni Senator Jinggoy, etong si Morales, no mga kaibigan. So, kaya ang ginawa ko mga kaibigan, actually etong video na ito ay naka-hashtag kay Senator Jinggoy na mga kaibigan. So, kung hindi man mapanood ng diretsahan ni Senator Jinggoy, ang mga kaibigan ay mapanood ito, makarating sana kay Senator Jinggoy, no? Na magkaroon sana ng aksyon, 'di ba? Na matapos na itong ano ba pwede natin itawag doon mga kaibigan kay Maharlika? Na sana ay matapos na itong ginagawang kalokohan ni Maharlika, 'di ba? Na halos lahat kumbaga ay libreng-libre siya nasirahan. Libreng-libre siya na gawin kung ano man gusto niyang gawin, 'di ba? Tapos ang nagbibigay ng lakas ng loob dito kay Maharlika mga kaibigan, ang sabi nga ni 'di ba? Sabi nga ni Ma'am sino ba sabi nun? Yung isang kaibigan natin, 'di ba, na malakas ang loob, ginagamit siya ng mga kalaban para manira dahil sa una-una wala siya sa Pilipinas, nasa ibang bansa siya, 'di ba? So pwede naman na pwede naman na magawan ito ng paraan, 'di ba? Maaksyonan ito kahit na nasa ibang bansa pa siya, no? Sabi ni Ma'am Lisa Labres, hindi na normal ang attitude na ganyan, need na niya magpagamot. Exactly. No mga kaibigan, may sayad na sa utak ang isang Maharlika, no mga kaibigan. Oh. Sana matapos na ang kahayupan ng malim dito ayan ko, sabi ni Ima Rebecca Lagmay. Ayan na, sabi ni Jimmy Aburido, hindi palusutin ni Senator Jinggoy yan, Sir Al. May kalalagyan na tong Maharlika na kung nasanay siya kay Pangulong BBM, dito kay Senator Jinggoy, mayayari na siya. Oo naman, 'di ba? Ilang beses na ba nakapag-file ng cyber libel etong si Jinggoy sa iba't ibang mga kaso, 'di ba? O kaya itong si Maharlika lamang to at aabangan natin no mga kaibigan. Bagay, ilang kaso na ba yung naghihintay at saka na-file na kay Maharlika, 'di ba? O, sabi ni Lorena Silverio, akalain mo may ganyan tao na dahil sa panis niyang bunganga, panay ang paninira ay sinasahuran ng YT at FB. Kumikita dahil sa pambabastos, dapat managot din ang YT at FB dyan, no? Sabi ni Lorena Silverio. Okay? And Rosana Toralba, shout out, masaya to. Panibagong kaso na naman si Maharlika. Exactly, di ba? Tipi mo daw tawagin na ay kung ako si Senator Jinggoy, mga kaibigan, hindi ko palalagpasin ito. Di ba? Napakatinding paninirang puri na yung sabihin na ikaw ay bakla, 'di ba? Nasabihin na ikaw ay direktahan mga kaibigan na kumbaga ay wala pang pag-aaral, walang investigasyon, basta na lamang sinabi nitong si Maharlika, binibigyan natin ng din yan mga kaibigan para kung makarating man kay Senator Jinggoy, 'di ba? Na itong si Maharlika ay sinabi kaagad na meron siyang ilang lalaki mga kaibigan sinutsuktak Chinese. 'Di ba? Yung artista, yung Jerome, Gerard, tapos yung nurse di umano sa American na lalaki din, pagkatapos yung dalawang boylet na dumadalaw sa kanya sa krame nung nakakulong pa siya. So apat na lalaki sinutsuktak Chinese di umano ni Senator Jinggoy, no mga kaibigan, para lamang sabihin ni patotohanan ni Maharlika na itong si Senator Jinggoy ay isa raw bakla o binabae na ginamit niya pambubuli kay Senator Jinggoy dahil yung kanilang tao na inuutusan nila na lagi nilang tinuturuan bago pumunta sa Senado ay na-cite in contempt, no? Na-cite in contempt ni Senator Jinggoy, di ba? So ito mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay isang mabigat na paratang. No, na sana ay hindi palagpasin ni Senator Jinggoy Estrada, no mga kaibigan. Ngayon puntahan natin yung isa pang video. Ni Maharlika mga kaibigan, Ito naman ay tungkol naman kay Senator Bato.
Di ba? Tungkol naman ito ngayon kay Senator Bato, mga kaibigan. Good morning and shout out dito sa ating Korean ba to or katakana yung kanyang pangalan, ano? Ikaw, Hitad, ano ginawa mo sa asawa mong itim? Pinapatay mo, di ba? Oh, okay. Oh, wait ito naman, punta naman natin yung isang video ni bago tayo pumunta sa latest update ng mga kaganapan kahapon, no? Tapos after nito ay pupuntahan na natin yung hearing po tungkol sa EJK, no? Para mapagbigyan yung iba natin mga kaibigan pa. Okay? Bato. Asan yung Bato? Ito. Rose Baroga, shout out. Kumusta kayong lahat? Kami mabuti. Nakakagalit, nakakagigil yung ginawa nila kay Jonathan Morales. Mga kababayan, Socorro Rosario. Agent Morales. Wait, Socorro Rosario, Richel Fernandez, shout out. Yan. Asan na? Okay. Jimmy Aburido, sabi ni Jimmy Aburido, dyan sa issue na pinapatay niya ang asawa niya, hindi sumagot niya, maharlukan na yan. Kailan ba sumasagot ito? No? Alam niyo mga kaibigan, ito dapat niyo maintindihan at dapat niyo malaman, kapag itong si Maharlika ay iipit at hindi sumasagot, no? Ibig sabihin ng mga kaibigan, bahagi yun ng pag-amin. No? Bahagi yun ng pag-amin na yung mga inilalabas tungkol sa kanya ay totoo. Kaya hindi siya nagsasalita. Ganyan ang isang Maharlika, mga kaibigan. No? Ako pag-aralan ko na to si Maharlika eh. Di ba? Oh. Basta yan hindi sumagot. Totoo yung issue, no? Okay. Tuloy na natin to. Asok! Baka gurgurin. Okay, paano ba? Ano ba nangyari? For sure napanood ninyo. Senator Bato, unang-una nilamon ka ng buo ni Jinggoy Estrada. Siya isang bully. Diba? Sabi niya kay Senator Bato, mga kaibigan, ay nilamon daw ng buo ni Senator Jinggoy Estrada. Sino? Itong si Senator Bato, mga kaibigan, Yun ang pagkaka-interpret niya doon sa naganap sa Senado, no? Ito ang dapat natin makita rito, mga kaibigan. Tarantaro, shout out. Lady in Red Fire, shout out. Okay? Ito ang dapat natin makita rito. Pansinin niyo mga kaibigan, the way na magsabi siya kay Bato, 'di ba? Na bakit pumayag ka na nilalamon ka lamang ni Jinggoy diyan sa Senado? 'Di ba? Bakit? Utusan niya ba si Senator Bato? And eto mga kaibigan, 'di ba? Noong unang araw pala ng hearing dito sa PIDEA League, 'di ba? Napansin na kagad noon na hindi nag-iingat etong si Maharlika. Di ba? Talaga may special mention lagi yung pangalan ni Maharlika every time na babanggitin ito ni Senator Bato sa kanyang committee hearing. Di ba? Marian Revilla, shout out and good morning. Di ba mga kaibigan? And hanggang sa yung last na hearing nung isang araw, mga kaibigan, talagang binanggit pa rin itong si Maharlika. Binanggit ni Bato, mga kaibigan. And eto naman si Maharlika, talaga sinabi niya, 'di ba? Na bakit ka na na bakit pumapayag ka na nilalamon-lamon ka lang o kinakain-kain ka lamang ni Senator Jinggoy diyan sa committee hearing, 'di ba? O, tuloy. Convicted na isang pamilyang plunderer. No. And this time, mga kaibigan, kaya tayo nananawagan tayo kay Senator Jinggoy, mga kaibigan, hindi lamang po si Senator Jinggoy ang binibira dito ni Maharlika, kundi kasama na na binibira ni
ni Maharlika yung pamilya po. 'Di ba pamilya nitong si Senator Jinggoy. Yung buong pamilya Estrada ang binibira at binabanatan na dito ni Maharlika. Ano sabi niya? Pamilya daw ito ng plunderer, no? O, tuloy pa natin. Napatunayan sa buong mundo na ang pamilyang ito ay plunderer. Lumamon sa kabanang bayan, binababoy ang bawat Pilipino o binaboy. Ipinakita ni Jinggoy kung paano niya bulihin si Morales. Senator Bato, you failed us. See? So, ibig sabihin mga kaibigan, no? Medyo tumatama o medyo bumibinggo tayo doon sa ating sapantaha. 'Di ba? Na yung PIDEA leak ay bahagi lamang po ito ng bahagi lamang ito ng isang malaking drama. Bahagi ito ng isang malaking palabas, no mga kaibigan. At itong palabas na ito ay bahagi po ng tinatawag natin na distab na kanilang pagkilos, 'di ba mga kaibigan? At kumbaga magkakaugnay lahat ito. 'Di ba? Magkakaugnay, may connection lahat, 'di ba? Si Maharlika, yung Pulburon, tapos yung itong si Bato sa PIDEA leak, 'di ba? Magkakaugnay lahat ito mga kaibigan. And hindi tayo nagkamali doon sa ating sa pantaha, 'di ba? And dito pa lang coming from the Maharlika, pagkatapos sa mga action ni Senator Bato mga kaibigan, 'di ba? Makikita natin na may connection sila sa isa't isa. 'Di ba? Hindi sila maingat. 'Di ba? Ibinubuking nila yung kanilang mga sarili. 'Di ba mga kaibigan? Oh. Tuloy. Nilamon kanya ng buo. Yan ang pinakamalungkot. Oh. Nakikita ng taong bayan. Nakatutok si Jinggoy. Si Jinggoy ay destined to contempt Morales. Dahil yung sinasabi niyang paulit-ulit. 'Di ba? Actually mga kaibigan, kung hindi lamang matuwid lamang itong si Senator Bato sa kanyang committee hearing, no mga kaibigan, dapat first day pa lang na contempt na itong si Morales 'di ba? Pero isipin niyo umabot sa pang-apat. Talagang hindi na pinigyan ni Senator Jinggoy, 'di ba? Binira na kagad niya, tinira niya doon sa personal data sheet ni Morales na talagang na mga halatang ginawa lang lahat at saka halatang namemeke, 'di ba? Pero dito sabi niya ay bakit daw doon nakatutok si Jinggoy. Alam mo kasi Maharlika, no? Let me educate you. Let me educate you. Alam mo kasi noong una, pangalawa hanggang pangatlo, 'di ba? Ay hirap na although malinaw at nakikita ng taong bayan, no, na talagang sirang-sira ang kredibilidad nitong si Morales, 'di ba? Pero binigay lamang ni Senator Jinggoy yung kanyang pinakahuling alas, no? And yung PDS na sinasabi mga kaibigan, talaga namang sabi ko na Mami B. SHEET. Yun na. Medyo habangan natin. Personal data sheet. Ang hirap ibigkas yung SHIT at saka SHEET. Okay? So ibinigay ni Senator Jinggoy yung kanyang huling alas, 'di ba? And doon nga napatunayan from PDS na yan no, talagang hindi po pwedeng panghawakan o sirang-sira na talaga yung kredibilidad nitong si Morales, 'di ba mga kaibigan? Yun naman ang sinasabi ni Maharlika, bakit daw doon nakatutok, 'di ba? Natural. 'Di ba? Saan dapat itutok? Saan dapat itutok ang usapan? Ayaw mo PDS kasi masisira ang kredibilidad ni Morales, 'di ba? Bakit ayaw niyo masira ang kredibilidad ni Morales, 'di ba? Dahil na
mahaba pa yung mahaba pa yung mga programa, mahaba pa yung plano ninyo. 'Di ba mga kaibigan? Oh, tuloy natin. Cesar Pilar sabi niya, ang poon mo sangkot sa maramihang pagpatay. Kilala kay ding protektor sa mga korap na opisyales ng kanyang administrasyon, sabi ni Cesar Pilar. And sabi ni Marian Revilla, ang itsura pa lang ni Maharlika traidor talaga mga alagad ni Shi Digong. Exactly, di ba? Na Tuloy. PDS, personal data sheet, ay irrelevant. Yun na yung issue niya yung nakaraan. Bilang isang chairman, hindi ka sana nagpalunok ng buhay kay Jinggoy. At yung PDS na yon, kayang manipulahin ni Lazo. Hindi mo na nga, Senator Bato. Lana, pamali-mali na. Kinundin na o kinross exam yung pangbubugbog ni Lazo. Hindi mapagkakatiwalaan niyang jutang jininang yan. Dahil bakit nalaman ng pambubog ni Lazo? Yung sinasabi nila na video no, na lumabas, no, mga kaibigan, yung nambugbog daw di umano itong si Lazo ng isang yung bibisita sa PIDEA, di ba mga kaibigan? Yung nakita rin sa sa video. Ano kinalaman nun sa PIDEA leak? Di ba? Ang hirap kasi sa iyo, Maharlika, ay tinuturuan mo yung mga tao, tinuturuan mo yung mga may karapatan sa batas, di ba? Pinangungunahan mo. Wag ganun, di ba? Oh. Yan ay tao ni Lisang manggugurgur. Manggugurgur ng Pilipino. Nilamon ka ng buo, binuli ang buong bayan, at lahat kayo sa Senado mga walang kwentang nilalang. Bakit? Kayo mismo ay bully. Katulad ni Jinggoy na convicted sa bribery at plunderer ang pamilya, magnanakaw, nilalamon ng pera ng bayan, binababoy ang bawat Pilipino. Yung paulit-ulit na PDS dahil gustong sirain ni Jinggoy ang kredibilidad ni Morales, pero hindi siya nagwagi dahil kayo ang sirang-sira. Imagine mo, Senator Bato, dinig na dinig sa mikropono. Kinontempt mo nga si Picoy at siya talaga ang dapat makontempt dahil sa kanyang statement na yung CCTV na yung kay Picoy, wag na natin pag-usapan yun mga kaibigan, no? Ayun talagang yun, kung wala talang kwenta yun, no? Na yung sa CCTV na na gustong gamitin itong yung grupo nila Maharlika, mga kaibigan, di ba, ay puro katang-isip lamang ni Picoy yun, no? Kaya doon nga nagalit si Senator Bato at kinontempt niya itong si Picoy, no? Bakit? Kasi galit na galit si Senator Bato, hindi niya ine-expect na yung para sa kanya ay magagamit nila bilang ebidensya, sana, no? Na yung CCTV footage bigo silang lahat, no? Kaya yun din, doon din galit na galit itong si Maharlika, mga kaibigan, no? Pero wag na natin palawigin pa yung usapin tungkol doon. Di ba? Ang importante, bago na cite in contempt, etong si Picoy ay nabusog siya doon sa mukbang. Nagmukbang muna siya sa Senado, no, mga kaibigan. Si Ancheta, shout out. And sino pa? Renato Moralejo, shout out. Okay? Tuloy. Sabi huwag na natin tuloy to. Okay na. Baka uminit pa ulo nyo, sabi ni Ma'am Lorena Silverio. Okay? So, yun mga kaibigan, di ba? Ang gusto ko i-point out dito ay una-una, wagi na naman ng ang katotohanan, no, against sa kasinungalingan. Doon sa nakita natin na although para sa atin para sa atin mga kaibigan, masama ang loob, di ba? Masama at mabigat ang loob nitong si Senator Bato, no? Doon sa naganap. Kaya nga sabi niya ay hindi muna mag-i-schedule pero ay
magaling na itong si Kumar at nasa labas na ng hospital, mga kaibigan, ay baka magkaroon pa ng extension, no? Pero ewan ko lang kung itutuloy pa nitong si Senator Bato, no, mga kaibigan. Kumbaga ay yung issue ng PIDEA leak, wala na to. 'Di ba? Panis na to, mga kaibigan, panis na. 'Di ba? And ang gusto kong hintayin dito, mga kaibigan, kaya nga kinontent ko itong bagay na to, no? Hindi para pag-usapan yung PIDEA leak, tapos na yun eh. 'Di ba? Tapos na yun. Ang gusto ko makita rito, mga kaibigan, sana makarating kay Senator Jinggoy yung mga paratang sa kanya nitong si Maharlika na dahil lamang sa ginawa ni Senator Jinggoy yung kanyang trabaho bilang vice committee chairman nung committee ni Bato, mga kaibigan, dapat lamang na kinakailangan ay mailabas sa totohanan, di ba? Na ito bang resource person ay may credibility? Ito bang resource person ay dapat paniwalaan? Yun ang tinrabaho ni Senator Jinggoy at talagang hindi pambubuli yun, mga kaibigan, kundi trabaho lang yung ginawa. Pero ngayon ay nabanatan siya ni Maharlika. No, binabanatan siya ngayon ni Maharlika na tinatawag pa na si Jinggoy ay binabae, bakla, meron chinuchuk-chak chenis. Pagkatapos yung pamilya ni Senator Jinggoy, ang pamilya Estrada ay tinawag nitong si Maharlika na magnanakaw, plunderer, mga kaibigan. Alibal, shout out. Okay. So, kayo, mga kaibigan, paki-comment nyo po diyan sa comment section sa baba, lalong-lalo na para sa ating mga team replayer, no, mga kaibigan, na magre-replay po nitong ating mga video, di ba? Kayo, ano sa palagay niyo, mga kaibigan? Na lambuti nga ba talaga itong si Senator Jinggoy? At saka sa palagay ninyo ay tama ba itong sinasabi ni Maharlika na itong si Senator Jinggoy, mga kaibigan, ay isang diba na meron chinuchuk-chak chenis na mga lalaki, no? Kung ano ang comment ninyo, mga kaibigan, binabasa po natin yan every time na papasadahan natin yung mga nasa comment section, no, mga kaibigan. Okay? So paki-comment nyo lamang po diyan sa comment section, and please don't forget to like and share nung ating mga video, mga kaibigan.